Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Yun. Simulan natin ang ating talakayan sa survey kung saan nanguna na nga ang tambalan ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo sa posibleng tandem sa 2028 elections. Survey ito ng Octa Research Group noong Marso. Lumalabas na 40% ng mga Pilipino ang pabor na iboto ang tambalang Robredo at Tulfo. Ganda pakinggan, ah. 44%. Tama ka, Chris. Robredo, Tulfo. Yes, Robredo Tulfo. Tama ka dyan, Cleveland Attorney Dino. Naungusan na nga ng tambalang Robredo Tulfo ang posibleng tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Naku po! Na nakakuha lang ng 40%. Lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila, Luzon at Visayas, habang ang hawak lang ni na Duterte at Marcos ay Mindanao lang. Kaya nga, Cheska, mistulang lumalapit na ang ibang kandidato kay VP Sara kapag head-to-head ang labanan o ilan lang ang pagpipilian. Lumabas nga sa naunang survey na nanguna na si Tulfo sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo, habang lumapit na rin si Robredo sa numero ni VP Sara. Pero Carlo, nanindigan na si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at muli na lang siyang tatakbo bilang senador. Sinabi na rin ni Robredo na hindi siya tatakbo sa national position sa 2028. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin, makakatulong ba ang mga survey para magbago pa ang isip nila Robredo at Tulfo? Oh, Nabawi niyo ng mga ano nyo? Ang breath ninyo? dahil naranasan natin mismo na mahirap tumakbo. Sa tingin niyo, magbabago ba yung pagtingin ni Robredo Tulfo dahil sa survey ng mga sunod-sunod ang survey, ilang linggo na nating Tama. inilalabas dito sa With Due Respect. Bago kayo sumunod, gusto ko lang i-konteksto na itong survey ginanap nung March 19 to 20. Okay. Bago pa lumabas yung critical na impormasyon, lumabas yung issue ng bilyong piso Okay. na transaksyon at yung mga iba pang detalye doon sa impeachment. So Carlo, likely na mas mababa pa ngayon yan. Kung ginawa yung survey ngayon yan, I think it's just safe to expect na mas mababa pa sa 40% yung makukuha ng Duterte Marcos stand. Lalo na yung si Senator Amy Marcos, nag-livestream yan habang nagbabarilan sa Senado po, di ba? So, at, Malay mo naman. Malay mo naman, yun yung tumataas. Pag gusto, pagka-action star ka, baka naman yun yung gusto ng mga Pilipino. Hindi kaya... Pag maganda ang kwento, parang maraming butas sa script eh. Parang hindi maayos yung pagkagawa ng pagkakamada ng Diba? Ikaw, Cheska, you think mako-convince sila na magbagong isip because of this new good survey? Nakikita na nga natin, di ba, ang baseline ng ating demokrasya, mga tao ang namumuno sa atin, ang masa. So, ibig sabihin, yung masa yung nagka-clamor na gusto namin tumakbo si Robredo at si Tulfo. Meanwhile, itong kabilang tandem, sila lang naman ang gustong tumakbo para sa kanilang mga sarili. At makikita natin sa breakdown ng latest survey ng Octa Research na mula Luzon, Visayas at Metro Manila, ang nanalo dito ay tambalan ni Robredo at Tulfo. Isang island lang ang hawak ng Duterte at Marcos. So dito natin makikita na habang sila nagde-declare at gusto nilang tumakbo pababa ang kanilang survey. Meanwhile, itong dalawa na nag-withhold ng kanilang announcement or ng kanilang decision, yung mga tao yung nagka-clamor na tumakbo na kayo dahil susuportahan namin. Alam mo, interesting Ang sa tagal akin. na no? Ang tagal na nagdeklara ni VP Sara. Tapos si Senator Amy Marcos, matagal na ding nag-audition. Gustong mag-audition niya na VP ni Sara, di ba? Pero bago yung sasabihin ni Attorney Dino, ang gusto kong tanong dahil sa sinabi ni Cheska, di ba? Ang ganda, sabi niya, Luzon, Visayas, Metro Manila. Robredo Tulfo. Yes. Ibig sabihin ba, itinakwil na din ng mga Ilocano? Ayun na nga yung sasabihin ko eh. ito na Yun nga. ang Kasi ano ko Ilocano eh. si Dino Oo, eh. Wala na bang amor ang mga Ilocano kay Amy? Yung nga interesting sa akin, na nakita ko yung Mindanao. At yung sa Mindanao, by the way, ang dami ko nakakausap na para bang sinasabi nga nila, sinabi ko na rin, nakaraan na hindi naman okay yung mga Duterte sa Mindanao. Hindi naman umunlad yung Mindanao. At ang dami na ring ayaw sa mga Duterte sa Mindanao. So, ina-expect ko na baba pa yan. Lalong-lalo na nakikita nila kung gaano kaganid, gaano kalaking magdanakaw nitong mga Duterte, no? Pero yung mga Ilocano, alam mo sa amin kasi loyal kami. Okay. Loyal kami. Yan, alam mo, ayaw ng mga Ilocano, ng mga traidor. Siguro, dahil nga si Amy ay traidor, sinisuka na rin talaga ng mga Ilocano. Ang dami nagsasabi, from Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang dami kong mga kapwa Ilocano na sinasabi, haanin, hanta kaya't deta. Talagang ayaw na namin yan. Hindi na,
Badi deta, dakis deta, sabi nga nila. Ang sama daw talaga kasi. Ano ibig sabihin nun? Dakis talagang luklukan ng kasamaan yan. Oo, hindi na pwede talaga. Ilocano ba si Alan Peter Cayetano? Hindi. So ako, tingin ko rin talaga, hindi porke Marcos ito, mas ingrained sa aming mga values sa mga Ilocano kasi, no, na ayaw namin ng traidor. At dahil tinraidor niya yung kaibigan niya, tinatraidor niya yung sarili niyang bansa, di ba, isa siyang senador, tinraidor niya yung pamilya niya, kapamilya nga ba talaga? Nakita niyo ba yung Wala ka sa Mother's Day? Mother's Day. Oo, may Wala sa Mother's Day greeting si PBBM ba? No? Happy Mother's Day. Pinakita yung mga, si Imelda, si Irene, Saka si Lisa, First Lady. First Lady. Wala si Amy Marcos. Bakit? Kasi yung mga Marcos lang daw talaga nanay yun. No? Di ba, ang sinasabi, Marcos nga ba talaga ito? No? Hindi natin talaga alam. So, I doubt na hindi yan basang-basa ng mga Ilocano. Ayaw ng mga Ilocano ng mga traidor. Dakis deta. Ako let me just wear my political scientist hat a bit, no. Meron din akong mga katanungan dun sa survey na to, 'di ba? So I think meron akong 2 reasons bakit sinasabi ko na baka mamaya nag-over-expect tayo sa survey na to, 'di ba? Kasi una, hindi naman tayo bumoboto ng magka-tandem, 'di ba? Yeah. Isa tayo dun sa mga bansa sa buong mundo na very rare, meron tayong practice na binoboto natin na magkahiwalay yung presidente at vice president. Alam niyo po, sa ibang bansa, magkasama yan, tandem yan, 'di ba? Kaya hindi natin sure din kung ganyan ba talaga yung magiging boto sa araw ng eleksyon, no? Ikalawa din ay may mahaba tayong mga karanasan na madalas ang gusto ng mga Pilipino, binoboto nila yung mga president, vice president, magkaibang partido. Pambalanse ba? Oo, di ba? Pambalanse. Exception na dyan yung 2022. Si Bongbong Unity Sara. At saka nung 2004, Gloria at saka Noli de Castro, no? Pero having said that, I think meron ding ilang mga batayan kung bakit tayo optimistic, no, o maganda yung pagtingin natin sa survey na to. Una, sa mahabang panahon, ngayon lang na napakaaga na naghahanda yung oposisyon. Diba? Ngayon pa lang, pinag-uusapan na anong magandang tandem, anong pwedeng pagsasama-sama. At lumalabas, Robredo-Tulfo tandem, napakamainam. Maganda sa panlasa ng mga kapwa nating Pilipino. Pangalawa, mathematically, mahusay po yung tandem na yan. Kasi I think, observing lang yung mga vote patterns, walang pathway to opposition victory nang kapag magwawatak-watak yung Luzon at Metro Manila. Yeah. Because the bulk of votes are in Luzon and Metro Manila. Tandaan natin, noong 2016, hindi naman nanalo si Rodrigo Duterte kung hindi nawatak yung boto ni Mar Rojas at saka ni Grace Poe, di ba? So, yung napagsama-sama yung boto, malakas at malaking bagay yan. At pangatlo, hindi lang mathematically, but also culturally, no? Parang tingin ko nababalance or complementing si Mayor Lenny at saka si Senator Raffy Tulfo. Mapag-alaga, matapang, di ba? May magandang ino-offer, no, yung ganitong klaseng tandem. Whereas, no, yung tandem ni Duterte Marcos, madami silang mga issue, pero tingin ko din culturally mahirap ibenta, lalo na si Senator Amy Marcos, sabi nga ni Attorney Dino na tinatakwil na siya ng mga Ilocano. Pero yung simple din kasing idea sa mga kababayan natin na hindi mo dapat tinatalikuran ng pamilya mo, hindi ka trahidor dapat. Naku, talagang hahabulin yan si Senator Amy Marcos hanggang sa 2020. 3 taon na nga daw silang hindi nag-uusap, di ba? Oo. Yun ang napabalita. Kaya Mayor Lenny, Senator Raffy, baka naman. Baka naman, di ba? Sabi kasi ng kapatid ni Senator Raffy, Senator Erwin Tulfo, di ba? Anong sabi? Mukhang handa naman umatras ang ibang mga may balak tumakbo sa 2028 kung tatakbo si Mayor Lenny. At Yes. tingin ko senyales din yun na maaaring bukas naman si Senator Raffy Tulfo na maging Vice President candidate. Ako lang, di ba? Lingkod bayan naman ito mga ito eh. Ang tingin ko lang is, dapat pakinggan ninyo ang taong bayan. Yun lang naman, huling-huli, di ba? Nagsisilbi kayo. Ultimately, it's gonna be the decision of the people. Pero kung ganyan kalaki ang mga naniniwala sa inyo, sa aking palagay lang, obligasyon natin na i-offer ang ating sarili. Kung sakasakaling ganyang katasan ang 3 taong nananawagan na tumakbo sila. Yan, para hindi kung sino-sino nagtatatakbo sa mga hagdan. Nagtatakbo habang live sa Facebook. Ano pa yun? Ayan, syempre, ano kayang tingin nyo dyan sa mga nanonood ng With Due Respect kung maiengganyo ba nating mapatakbo si Mayor Lenny at Senator Raffy Tulfo? Maaari po kayong makisali sa aming huntahan.